Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos sa pagkakataon na naman po ito na binigay niya upang makapagbahagi ng testimony po ng buhay ko sa inyong lahat. At bago po ako magpatuloy, samahan niyo po akong basahin sa Genesis 39 verse 21 to 23. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo, at siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose, sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinapagtagumpay siya sa lahat niyang gawain. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. Balikan po natin ang year 2017 po, nung nasa pang-apat na employer po ako noon. Kakarit ko po ng pangalawang kontrata ko noon sa kanila. Kakauwi ko lang po galing bakasyon ko ng Pilipinas. Nagpabunot po ako noon ng ngipin ko. At nanggalit ang mga amo ko sa akin. Nung sabi nila ba't daw ako hindi nagpabunot ng ngipin doon sa Pilipinas nung nabakasyon ako. Sabi ko, hindi pa naman noong masakit. Ngayon lang ako nakaramdam ng sakit sa kung ganun. Tapos, binigyan ako ng doktor ng 3 araw na sick leave. Kasi pag sa Hong Kong, continuous yung sahod mo, bayad yung bakasyon mo, yung sick leave mo, yung holiday mo. So, sobrang galit ng mga amo ko sa akin pagdating ko doon sa bahay. Pinabuhat yung mga mabibigat doon sa storage room, pinalabas nila lahat. Yung wheelchair ng amo ko, pinabuhat sa akin na ilagay doon sa compartment ng sasakyan. Sabi ko, hindi ako pwedeng magbuhat ng mabigat, kaya nga ako binigyan ng doktor ng 3 araw na sick leave para makapag-rest, sabi ko sa kanila. Tapos ang sagot ng amo ko, amo mo kami, kung ano man yung iutos namin sa'yo, sundin mo. Kung ano yung gusto namin gawin mo, gawin mo. Yun ang sabi nila sa akin. Tapos sa sobrang galit nila sa akin, hindi nila mailabas-labas yung sama ng loob nila. Hinanapan na naman ako ng isang butas, hinanapan ako ng kasalanan para lang maipapulis ako. Kinukuha noon yung cellphone ko, sabi ko, personal na gamit ko ito, bakit nyo kukunin ka kung ganun? As in, kung ayaw mong ibigay, sabi ng mga amo ko, tawag ako ng pulis, sabi, tawag kayo, wala naman akong kasalanan, hindi ako matatakot ka kung ganun. Pero maganda pa rin yung sagot ko sa kanila, nandoon pa rin yung pagpapakumbaba ko na kahit na grabe na yung galit nila sa akin na kulang na lang na saktan ako noon sa sobrang galit nila. Kung makatayo lang siguro sila sa wheelchair nila, tumayo na sila, baka kung ano pa yung nagawa nila sa akin noon. Kasi pareho silang mag-asawang naka-wheelchair, disabled silang pareho. So tumawag po sila ng pulis. Pagdating po ng pulis doon, in-interview po kami ng amo ko, isa doon sa amo ko at isa sa akin. Tapos tinanong ako ng pulis kung ano daw nangyari, kung bakit daw, ano ba daw nagawa ko. Sabi ko, kakabunot kasi ng ngipin ko, kakong ganun. Tapos pinabuhat yung wheelchair, nilagay ko sa sasakyan, yung lahat ng mga gamit sa storage room, pinalabas, pinabuhat sa akin ang bibigat, sabi kong ganun. At yung mga gamit na hindi nagagamit, nilabas nila lahat, sabi kong ganun. Tapos kinukuha yung cellphone ko, ayaw kong ibigay kasi personal na gamit ko ito, sabi kong ganun. Noon nga yung passport ko, sabi ko 2 taon na hinawakan nila, hindi ako nagreklamo, sabi ko, pero ngayon hindi naman ako papayag na pati cellphone ko kunin nila, kakong ganun. Nasaan yung passport mo, sabi ng pulis sa akin. Sabi ko, hawak ko na kasi nung nag-renew ako, hindi ko na ibinalik sa kanila, kakong ganun. Kasi sa Hong Kong, mananagot ang mga employer pagka hinold nila yung passport ng helper nila, bawal yun. Tapos sabi ng pulis, oo, ba't mo ibibigay yung cellphone mo, personal na gamit mo? Yun ang sabi ng pulis noon. Tapos nagalit yung mga pulis sa mga amo ko, kasi nga sabi, tumawag sila na ganun naman pala, parang hindi naman daw ganung grabe ba yung sitwasyon, na hindi daw konektado sa trabaho nila yung concern ng amo ko sa pagtawag nila sa akin. So, yung bato na ibinato ng mga amo ko sa akin ay bumalik sa kanila. Kasi sabi ng mga pulis sa akin, tawag ka sa Philippine Consulate o mag-report ka sa agency mo para alam nila yung sitwasyon mo. Baka kung ano naman yung gawin na naman ng mga amo mo sa'yo,
para sa security mo, sabi. Pero nireveal sa akin ng Panginoon sa Kawikaan 20:22, ang sabi ng Panginoon doon, huwag mong gantihan ng masama ang masama, pagkatiwala mo kay Yahweh at tutulungan ka niya. Yun po yung pinanghawakan ko. Hindi po ako nagkiganti sa mga amo ko. Hindi ko sila nireport sa Philippine Consulate. Hindi rin ako nagsumbong sa agency ko. At pag alis ng mga pulis, sobrang hiya ng mga amo ko sa akin. Hindi nila ako matignan sa mata na kayo ko silang mag-asawa. Sa akin, parang walang nangyari. Parang normal lang na hindi ako nagtanim ng galit. Hindi nila naramdaman na galit ako o nagtampo man ako sa kanila. Walang aksyon. Parang ginawa ko pa rin yung tama kung ano yung obligasyon ko sa kanila. Ganun pa rin yung dati, walang nagbago. Din tinatanong ko sila noon na kung gusto nilang kumain. Sabi nila hindi daw sila gutom. Pumasok sila mag-asawa sa kwarto nila. Ilang araw na hindi nila ako matignan sa mata. Sobrang hiya nila sa akin. Na-overcome ko po yun dahil pinanghawakan ko ang mga pangako ng Panginoon at ayaw kong mapahiya ang ating Panginoong Hesus sa kaaway. Kasi alam ko noon na hindi yung mga amo ko ang kaaway ko, kundi yung masamang espiritu. Kaya sabi ko, in-intercede ko sila, pinag-pray ko ang mga amo ko. Sabi ko, Lord, sabi ko, hawakan mo, i-control mo yung isip at puso ng mga amo ko. Sabi ko, ikaw ang maghari sa loob ng bahay na ito. Kung ganun, ikaw ang maghari sa kanilang isip at sa kanilang puso. Sabi ko, ganun, alisin mo yung galit at sama ng loob nila sa akin. Kung ganun. Hanggang sa malapit na namang matapos ang kontrata ko noon. 1 month na lang po bago matapos yung kontrata ko. Tinanong ko sa kanila kung i-renew nila ako. Nagdalawang isip yung amo ko. Sabi niya mag-usap daw sila mag-asawa. Hanggang sa ilang beses ko silang tinatanong, hindi sila makakapag-desisyon. Mauubos na yung time ko noon kasi pag finish contract ka sa Hong Kong kasi wala nang extension yung yung visa mo. Pag expire na yung visa mo, pag hindi ka pa makahanap ng employer, uwi ka na ng Pilipinas. Ang iniisip ko noon, mag-a-apply na naman ako ulit, panibagong gastos, at saka mahirap na naman. Naghanap po ako ng amo noon. Yung may nahanap naman ako noon, mag-alaga ng bata. Tapos wala akong sariling kwarto. Sa sala daw ako matutulog. Tapos ang daming bawal. Bawal ang cellphone, bawal bawal yung hikaw. Lahat na lang bawal. Tapos araw-araw kasama ko daw yung lola. Tapos may camera pa. Ang iniisip ko noon, paano ako panalangin? Paano ako makapagbasa nito? Sabi ko, paano ako makapag-aral ng salita mo, Lord, kung wala naman akong sariling kwarto? Bawal ang cellphone. Tapos everyday nandun ang lola. Sabi ko ganun. Lord, kalooban mo ang maganap. Sabi ko ganun. Alam mo, hindi siya ng puso ko kung ganun. Nagpray ako na Lord, ibigay mo yung employer na kung saan mayroon akong time na manalangin, may sarili akong kwarto, para may time akong makapag-meditate ng salita mo, makapag-aral na yung salita mo, at yung holiday ko, sabing ganon, makapagpatuloy ako sa paglilingkod ko sa iyo. Yun ang prayer ko noon. Then, yung employer na yun is nagkahanap ng reference letter sa employer. Nung sinabi ko sa amo ko, sabi ko kailangan ko ng reference letter na galing sa inyo kasi may nahanap na akong amo. Doon na naman po nagalit yung mga amo sa akin. Ba't daw ako naghanap ng reference letter? Sabi ko hindi naman niya ako i-renew. Sabi ko ganun. Naghanap na ako ng amo kasi mauubusan na ako ng time. Ilang linggo na lang maubos na yung visa ko, mag-expire na yung visa ko, kung ganun sa kanila. Tapos sa halip na reference letter yung ibibigay sa akin, termination letter. Sobrang gulat ko noon. Sabi ko, ba termination letter ang ibibigay niyo sa akin? Ilang linggo na lang. Sabi kong ganun. Tapos na yung kontrata ko. Sabi, naghanap pa na ng amo. Ganyan. Dami na lang sinabi. Sabi ko, ilang beses ko kayong tinanong. Sabi kong ganun. Hanggang paghihintay niyo ako. Ako naman yung kawawa. Sabi kong ganun. Tapos, ayaw nilang magbigay ng reference letter. So, yung employer na nahanap ko na yun, hindi po siya pumirma ng kontrata. So, nakahanap na naman po ako ng ibang employer. Okay din po yun, may sarili akong kwarto, mabait din sila. Kaso lang ang problema, reference letter na naman yung kailangan nila.
hindi nga ako bigyan ng amo ko ng reference letter. So sabi ko, nagpray ako, Lord, tulungan mo ako, sabi ko ganun. Ilang linggo na lang mauubos na yung visa ko, sabi ko ganun. Tapos hanggang sa may kapatiran tayo doon sa FOM Church na nag-refer sa akin sa agency. Sabi nila, puntahan mo itong agency na ito, sabing ganun. Napakabilis daw magbigay ng employer. At sobrang saya ko, puno ng doon ako kasi pastor pala yung may-ari, Amerikano yung may-ari, at born again lahat yung mga employee nila doon. Tapos nagpray ako noon na, Lord, sabi kong ganun, naniniwala ko na ng paltayan, dinala mo ko sa agency na ito, sabi ko, dahil pastor pa nga yung may-ari, alam ko na nakahanda na yung employer na ibibigay mo sa akin, na para sa akin, sabi nga, saan may sarili akong kwarto, na malaya ako makapagbasa na yung salita, tapos ang holiday po, Sunday, sabi kong ganon. Tapos po, after po ng service noon, may interview po ako, nung pumunta po ako doon, agad-agad pong nagpirma yung yung amo. Tapos sabi niya sa akin, ang tinanong sa akin kung ano daw religion ko, sabi ko born again, sabi kong ganon. Saan ang church mo? Dyan lang sa tapat sa Pictures of Men, sabi kong ganon. Tapos nag-sign na kaagad sila ng kontrata. Ang sabi ng mga nandoon, ang dami daw niyang na-interview pero hindi siya nag-sign, wala siyang napili. Ako yung pinakahuli na in-interview ng amo, ako yung pinili. Kasi yung mga bata kasi malapit yung loob nila sa akin noon. Parang ako pa nga yung nag-interview noon kasi nag-good morning lang ako sa kanilang mag-asawa. Tapos ang in-entertain ko yung dalawang bata. So parang yun ang yung pag-approach ko sa mga bata, doon ako nagustuhan ng mga amo ko. Then napakabilis po yung processing noon ng visa ko. Nung nakuha ko na po yung visa ko noon, tumawag yung agency ko, na-pick upin na ako ng amo. Tapos sabi ng amo, sumakay ka lang ng ng taxi, sabihin mo yung address, sabing ganun. Tapos nung pagdating ko doon, nandun na nag-aantay yung amo kong lalaki noon. Siya pa yung nagbayad doon sa taxi. Tapos siya pa nagbuhat ng luggage ko. Tapos dinala doon sa kwarto ko. Sabi, napaganda yung yung approach nilang mga amo ko noon sa akin. Mararamdaman mo yung kagaanan ng loob. Kaya sabi ko, alam ko, Lord, sabi ko, ito na yung the best na employer kasi nararamdaman ko talaga, sabi parang kilala ko na sila, sabi ko, napakagaan yung loob ko sa kanila, kung ganun. I really praise God po kasi yung design ng puso ko noon na magkaroon ng sariling room, ang holiday ko na Sunday, ibinigay ng Panginoon yun. Tapos sabi ng mga amo ko, mag-rest ka, sabi kahit 15 minutes, hindi dapat na tuloy-tuloy ang trabaho mo. Umupo ko dyan sa kwarto mo, magbasa ka ng Bible, sabi ganun. I really praise God kasi pag alam nila na Kristiyano tayo, gagamit na rin ng Panginoon ang mga employer natin para maibigay yung desire ng puso natin. Every Sunday noon, pag holiday ko, anytime, kahit alis ako ng 4 o'clock ng umaga, okay lang yun. Tapos babalik ng 10 o'clock ng gabi, kahit anong oras, wag lang daw lalampas ng 12 o'clock. So, I really praise God po kasi binigyan ng Lord yung desire ng puso ko noon. Ibinigay niya yung the best na employer sa akin. Kaya sa mga napagdaanan kong mga interview, sa mga napagdaanan ko sa pang-apat na amo ko, sa mga nakaraang amo ko, binigyan ako ng reward ng Panginoon kapag pinanghawakan natin yung pangako ng Panginoon. Ang sabi nga doon sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Kaya may mga pagsubok, may mga trials man na ipinapahintulot ng Lord na maranasan natin, na mapagdaanan natin. Hindi para parusahan tayo, hindi para pahirapan tayo, kundi ipinaparaan tayo ng Panginoon sa mga iba't ibang pagsubok para mas lalo tayong maging malalim, mas magiging malapit tayo sa Panginoon, at
mas lalo tayong maging matibay, mas lalong maging matatag yung pananampalataya natin sa Panginoon. At ang mga pagsubok na yun ang magiging ugat o pundasyon ng matatag na pananampalataya natin kapag napagtagumpayan natin yun. Ano man yung bagyo, ano man yung pagsubok na darating sa buhay natin, hindi na tayo basta-basta matitinag kasi ipiniprepare tayo ng Panginoon sa mga pagsubok na ipinaparanas niya sa atin. At gagamitin na rin tayo ng Panginoon na maging encouragement sa iba. Dahil paano tayo makakapag-encourage sa iba kung hindi natin naranasan? At ipinaparaan tayo ng Panginoon sa iba't ibang pagsubok upang maranasan natin yung pag-ibig ng Diyos, upang maranasan natin yung habag ng Diyos. Ipinaparaan tayo ng Panginoon ng pagsubok na ito ay magiging bahagi ng living testimony natin sa lahat. Dahil paano tayo magpapatotoo kung walang ginawa ang Lord sa buhay natin? Paano natin malalaman na victorious tayo? Paano natin malalaman na overcomer tayo kung hindi tayo dumaan sa mga pagsubok? So lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga trials na ipinapahintulot ng Lord na maranasan natin na mangyari sa buhay natin ay magiging bahagi, magiging hagdan ng tagumpay natin, magiging hagdan ng promotion natin kapag napagtagumpayan natin yun. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. I really praise God po dahil na-overcome ko po lahat po ng mga napagdaanan ko sa buhay. Hindi pa ako pinabayaan ng Panginoon. Kagaya po ni Joseph po dito sa Bible, marami din po siyang napagdaanan, pero nandoon na sinamahan siya ng Panginoon sa journey ng kanyang buhay. Pinagtagumpay niya. Pinagpala siya ng Panginoon. Kaya praise God po. Dahil kaya kung sino man po sa inyo ngayon ang makakapakinig ng testimony na ito, hindi ko po alam, hindi ko po kayo kilala kung ano po yung sitwasyong meron po kayo ngayon, kung ano po yung pagsubok na meron po kayo ngayon. Huwag niyo pong isipin na pinaparusahan kayo o pinapahirapan kayo ng Panginoon. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi po madali, hindi po tayo exempted sa mga trials. Siguro sabi pa ng iba, kung kailan ako nakakilala sa iyo, Panginoon, doon naman ako dumaranas ng mga maraming pagsubok. Hindi po tayo exempted, mga kapatid. Ito po ay bahagi po ng ating pagiging Kristiyano po, bahagi po ng pagsunod po natin sa Panginoon para mas lalo po tayong maging matatag pagdating ng takdang panahon sa mga susunod pang araw. Ay panghawakan po natin kung ano yung pangako ng Panginoon po sa atin. I-declare po natin yun sa buhay po natin. Kaya lagi lang po tayong manalangin at lagi lang po tayong magpuri sa Kanya, ano man yung pagsubok po natin, ano man yung mga talaya sa buhay natin. Purihin pa rin natin ang Panginoon at humingi tayo ng kalakasan, humingi tayo ng patnubay niya na mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok sa buhay natin. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Hindi niya hahayaan na mahirapan tayo. Binibigyan tayo ng mga pagsubok dahil alam niyang kaya natin. Ang sabi nga doon sa 1 Corinthians 10:13, hindi pinapahintulot ng Diyos na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya. Sabi niya doon, lahat ng mga pagsubok na pinapagdaanan natin ay nararanasan yun ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Hindi lang po tayo. Kaya lakasan po natin yung loob po natin at pananampalataya natin sa Panginoon. So, yun lamang po. To God be all the glory po. At naniniwala po ako at nanampalataya na magiging encouragement po sa ibang makakapakinig nito at maging pagpapala po sa inyo. At hanggang sa muli na naman po na maririnig na naman po ninyo ang living testimony ko po. At yun lamang po, magandang gabi po sa lahat at God bless us all po.